Hello mga kapatid! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Pagbati po galing dito sa Politika Artista mga kapatid. At ayun na nga, diretso na tayo sa ating talakayan ngayon. Bigyan po natin ng komento ang nangyari po kanina. Ang mainit at dumadagundong panawagan po ng Iglesia ni Cristo. Ang hindi po nagpatinag na relihiyon ay gumuhit na naman po ng kasaysayan at naitala na naman po sa kasaysayan ng Pilipinas ang ginawa pong pagtindig ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo na dinaluhan ng milyon-milyong miyembro na nakiisa sa panawagan po ng pagkakaisa sa bansang Pilipinas, mga kapatid. Ang gulong nangyayari po na nangyayari sa Pilipinas ay tinitindigan po at hindi po nabulag ang Iglesia ni Cristo sa kanilang panawagan at sa mga problemang kanilang nasasaksihan. Mulat po ang kanilang mata, kasama po ang 13 lugar sa buong Pilipinas na dumalo at nakiisa sa National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo, mga kapatid. Milyong-milyong miyembro at dumadagundong na panawagan ng pagkakaisa at huwag pagkawatak-watak at pagkabahabahagi, mga kapatid. Ang pinanindigan po ng INC ay ang hindi po pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte na ginawa pong pagtindig ng INC sa naging pahayag po ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kapatid. At grabe, ang dami po nilang nakita at nailathala at tunay na problemang nangyayari sa Pilipinas. Inisa-isa po nila, mga kapatid, ang pagtaas ng bilihin, kriminalidad, disaster, mga bagyo, at mga problemang hindi po nasusolusyonan, at ang ginagawa pong pag-atake ng Kamara de Representante kay Vice President Sara Duterte at sa pamilyang Duterte ay inisa-isa din po ni Kong Rodante Marcoleta, mga kapatid. Nakita po natin ang nag-uumapaw at humihiyaw na panawagan po ng INC, mga kapatid. Isa ka rin po ba, kung ikaw ay OFW, napuyat ka rin po ba sa ginawa po nila? Grabe, mga kapatid. Ang grandstand po, ang Quirino Grandstand, ay umabot po ng humigit kumulang 1.5 million ang dumalo. Bukod pa po ang sa Cebu, meron pa sa Davao, Iloilo, at iba pong karatig bansa at karatig ng Pilipinas ay nagpapakita po na willing po sumuporta ang Iglesia ni Cristo sa anuman pong gawain ng pamahalaan. Sila po ay kaisa, Ang pagpapakita po ng malaking puwersa at ang pagpapakita po ng napakalaking bilang ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo ay nagpapakita po ito, mga kapatid, ng malaking pagsuporta at ng malaking pagrespeto. Katulad po ng hinihiling nila, mga kapatid, na respetuhin po ang saligang batas at maghalal ng mga pinuno na mga karapat-dapat, mga kapatid. Grabe po, nakakakilabot, nahiyawan, tinig ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Hindi po sila nagpatinag, mga kapatid. Ngayon po, matutuldukan po ang mga naging haka-haka ng ilan na patungkol at kung kanino po ba patungkol ang impeachment na ito. Nakita po natin, mga kapatid, at malinaw po sa kaalaman ng lahat kung saan po patungo ang mga naging pahayag po ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, mga kapatid. At napapansin po natin dito, mga kapatid, ano po kaya ang magiging aksyon ng Marcos administration at ng mga kongresista na pilit na pinagduduldulan sa taong bayan ang pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte?
Ano po kaya ang gagawin nilang hakbang? Alam nyo mga kapatid, nakakalungkot bilang isang Pilipino at bilang isang Katoliko na bumuboto at nagmamahal sa bansang Pilipinas. At nakikita natin na dapat ang Katoliko o ang Kristiyano ay nangunguna po. Dahil alam din naman po natin mga kapatid na ang mga Katoliko po ay isa rin po sa pinupuntahan na mga butante at ng mga kumakandidatong politiko pag oras po ng halalan. Hindi po palaging ang INC ang tumitindig sa mga ganito pong laban. Ano man pong batikos ang kanilang suungin, ano man pong pangungutya ang kanilang abutin, nakatindig po ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na hindi po nagpapigil anuman po ang kanilang sapitin, mga kapatid. Nakakatuwa po na ang Iglesia ni Cristo ay may mga ganitong klaseng pamunuan. Kung ganito lang po sana ang mga Kristiyano, ang mga Katoliko, kung ang mga namumuno sana sa ating mga simbahan ay naninindigan at tumitindig po kapag meron pong nakikitang pagkakamali, ay maganda po sana mga kapatid. Kaya lang parang unti-unti pong at sana po dalangin po natin na mahimasmasan sana ang mga kaparian na patuloy na pinipiringan ang mga mata at nagiging bulag sa tunay na kinaharap po ng bansang Pilipinas. Alam niyo mga kapatid, kung mapapakinggan po natin kanina ang pagsusumamo po at ang inilalatag pong suwestyon ng mga nagsasalita po kanina sa INC ay maiintindihan po natin kung bakit po sila lumalabas at nagsasalita. Dahil nga ay nakikita po talaga nila ang tunay pong problema na kinaharap ng bansang Pilipinas at ang walang sawang pagmamalabis sa kapangyarihan nitong mga nakaupo sa pwesto, mga kapatid. At ngayon po nakita po natin ang pagpapakita po ng malaking puwersa ng mga kapatiran natin sa INC ay ngayon po ay nalalapit po ang halalan. Alam po natin na kapag bumoto po ang INC, kung ano po ang ibinababa ng mga nasa itaas, ay nagkakaisa po sila sa pagbibigay po kung sino po ang kanilang pipiliin at susuportahan sa mga darating na panahon, mga kapatid. Sana makapag-isip po ng maayos ang mga kapatiran sa INC na bumoto at pumili ng mga karapat-dapat na mga politikong uupo at manunungkulan. Ayun lang po na mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik dito po sa Politika Artista PH, mga kapatid. Mag-iingat po kayo saan man po kayong dako naroroon. Pagbati po galing dito sa Politika Artista PH. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsuporta, mga kapatid.